Good morning mga ka-Gamefoul buddy. So, ito yung unang ano po natin, topic natin na gagawin kong series regarding sa breathing. Okay, hopefully makatulong. Ito po yung paniniwala ko and then sistema po namin. Okay, so bago po tayo mag-umpisa, ah shout out lang po ako kay John Rosalia. Matagal na po siyang nagpapa-shoutout. Nakakalimutan ko lagi. So, shoutout po. Salamat sa pagsusubaybay mo, bro. Hopefully, dire-diretso yung pagsusubaybay nyo sa akin po. Salamat po. So, ang topic po natin ngayon is may puro bang linyada? Anong ibig sabihin ng puro or pure bloodlines? Okay? So, marami kasing nakikita sa mga posts, minsan mga pilosopong pagsasabi, wala naman raw purong bloodline. Ang meron is purong manok, which tama naman po in a sense. Kasi karamihan po ng mga pure bloodline ay galing rin po sa mga crosses. Ano po bang ibig ko sabihin? For example, alam naman po natin na ang kauna-unahang manok is yun yung parang puro. Yun yung mga red jungle fowl, yung mga dito tinatawag sa atin mga labuyo. Doon ho nang galing yung manok po natin. And may dalawang klase pa. Yung isa is parang green yung color niya, isa parang talisayin ang feathering niya. So, inalagaan po yan ng tao dahil matapang sila. Yun po yung unang intent ng tao is para para isabong po sila. Ngayon, nung sinasabong na sila, dahil ang tao magaling rin, yung ibang tao magaling rin na sa breeding, gumawa sila ng kanya-kanyang linyada or strain. Okay? Ano po bang ibig sabihin? For example po, sa aso, ihalintulad po natin sa aso. Ang aso is galing sa wolf. Pero ngayon, meron tayong German Shepherd, meron tayong Rottweiler, meron tayong Dachshund, meron tayong Shih Tzu, meron tayong Bulldog. Ngayon, may mga na bago pang dinedevelop, mga bullies, ganun. So, may puro po bang Rottweiler? Meron po, di ba po? May puro po bang German Shepherd? Meron po. 'Di ba? Pero yung mga dugong yan is galing sa wolf and then yung mga strains na nagawa nila, pinagko-cross nila and then gagawa ulit sila ng bagong bloodline. Okay? So sa manok, ganun din po. Meron po tayong Rhode Island, meron po tayong tinatawag nilang cover, meron tayong yung mga growers, yung mga 45 days. So maraming klaseng varieties ng manok na puro. Okay? So sa panabong na manok, meron rin pong puro na bloodlines. Yan po yung clarets, sabihin natin, blue face. Ngayon, nasa atin ngayon po, ano po ba ang masasabi nating category para masabi nating puro ang manok? Para po sa akin, ang masasabi ko pong purong manok is kung A, pare-pareho itsura nila, at least 90%, pare-pareho. Pagka nag-anak yan, yearly, halos ganun po yung pareho ng itsura. Kulay ng feathering, kulay ng paa, kulay ng mata, palong. Okay? Pangalawa, yung laro po nila, at least 90% po, pare-pareho ang laro. Okay? Yung traits nila, 'di ba? Yung ugali nila, 'di ba? Kung 90% or higher ay pare-pareho, makakonsider ko silang puro. Ngayon, susunod na magiging topic natin later on is paano gumawa ng purong linyada
Okay? Ngayon, paano naman po malalaman kung hindi po puro ang linyada? Kung nag-breed ka, sinabi sa yung puro, paglabas ng anak, iba-iba itsura, iba-iba ang laro, iba-iba ang fighting style, iba-iba ang trait, naloko ka na po nun. Ibig pong sabihin, hindi na po puro yung binigay sa inyo. Okay? And habang dumarami ang crosses na ginagawa nyo po at hindi nyo nailalak ang genes, makikita nyo nagiging tinatawag lang chop suey yung manok. So, gumagawa po tayo ng purong manok para po yung sa predictability. Okay po, gusto po kasi natin na alam natin kung anong lalabas. Kung gusto natin ng mataas lumipad, mag-break. O alam natin ang sweater, mataas na break. So bumili ka ng sweater dahil alam mo na pagka nag-anak ang sweater, mataas silang mag-break. Okay, gusto mo ng kalakasan ng palo. So bumili ka ng itim o kaya ng hatch. Dahil alam mo pagka hatch o kaya itim ang bloodline, pagka naglabas ang anak, malakas po pumalo. So, yun po ang dahilan kung bakit po may mga breeders na gumagawa ng linyada na puro para po sa predictability. Para alam natin, at least may idea tayo kung anong lalabas sa anak. Hindi yung tsambahan. At saka, for example, kasi kung nag-winning line po tayo, okay, nakita natin na itong ginawa nating linyada, nag-winning line, pero hindi natin alam kung paano natin ginawa yung kung ano ang composition ng dugo noon, nung dinedevelop nyo po, hindi nyo na po mauulit. Diba? Ganyan po ang nangyari sa Zamboanga White. Nakakita sila ng magaling na manok, kaya lang hindi na nila maibalik kasi hindi naman nila ma-trace kung paano, saan ang galing yung mga winning line. So, kaya napaka-importante po sa breeding yung predictability po. Okay, may isang katanungan po tayo. Doon po muna tayo ihinto and then later on mag-aano po tayo ng ibang topic. Okay, ang sabi po ni Pag-asa Foliar, ano po ba ang puro na manok sa ngayon? Yung po yung sinasabi ko, ang puro na manok po sa ngayon is makikita mo, pumunta ka sa farm, makikita mo yung pare-pareho itsura, pare-pareho ang style ng laro, diba? Pare-pareho ang traits. Yun po yung purong manok sa ngayon. Yun po ang definition ko. Maganda ba magpapuro sa pamamagitan ng inbreeding o meron pang maiging upang maiwasan tinatawag na inbreeding depression? Okay? Yung po kasi ang hirap pagka nag-inbreeding tayo. Kaya lang maraming klaseng way para mag-inbreeding. Ang pinaka mahigpit na inbreeding is yung brother-sister mating. Explain ko po sa inyo later on kung ano po kung bakit po ito ang pinaka-intact na pagbibreed, paggagawa ng strain, yung inbreeding ng brother and sister na system. So later on, ipapakita ko po sa inyo, pero may paraan po para maiwasan natin yung inbreeding depression na tinatawag. Okay, so yun po muna mga ka-gamefowl buddies. Maraming salamat po sa inyo and hopefully paki-like, paki-subscribe and paki-share po. Maraming salamat po.